na di umano'y pinaghahanap na. Kumakalat na po ito ngayon sa social media, mga ka-PL. At maaaring kumakalat na rin ito ngayon sa mga vlogger. Pinaghahanap kasi di umano, ipapagurgur daw. Mga ka-PL, ba? Pagurgur tayo nito. Meron sa Pilipinas, meron din sa abroad. O, gagawin po natin itong katatawanan, mga ka-PL. Okay, ilagay ko dyan. Maliwanag. Ano ang sabi? Sa ngayon bro, sa ngayon lang ito ha, baka may kasunod pa. Sa ngayon bro, ito yung mga pinaghahanap o pinapahanap kung saan location ng mga vlogger na ito para makuha. Ano kaya ibig sabihin na makuha, mga kababayan? Yung makuha para umanib sa kanila at ipaglaban yung katangahang ipinaglalaban nila. O di kaya naman, baka yung makuha para magurgur nila. Sa Pilipinas, kita niyo naman po eh. Unang-una, Banateros. Hala. alam na natin kung sino-sino yan. Isa-isahin natin. Banagbay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, si Jay Guevara. Yan, Banateros yan eh. Di ba? Bis na Keros ang panalo. Yari, kasi ito, pagurgur ka. Kung kailan lumumay-lumay kayo, tsaka ka pa ipapahana para gurgurin. Siyempre, marami ito. Bisda Kiros. Unang-una si Bisda. Ayan. Ako. Si Tropang Bisaya. Sir Co-op. Gabawenyo. VMR. Ayan. At marami pang iba na mga Bisaya vlogger. Kaya nga Bisda Kiros eh. Hala kayo. Hala tayo wala. Hala tayo. Nakakatawa naman itong listahan na ito. Pero pansinin po ninyo, mga kababayan, sa mga susunod pa ha. Kita niyo kung gaano katana. Yung gumawa ng listahan ito. Pupulse din talaga. Ito. Sunod, si Joy Divibre. Yung babaeng vlogger. Sunod, si Agent ng Bayan. Si Morales, mga kababayan. Ito pa. Double kill ako dito. Pambansang loyal. Ginurgur na ako sa Bisda Kiros. Gurgurin pa ako. Double kill tayo dito. Luminous, si Atty. Cruz, mga ka-PL. Master TV. Ayan. Si Old School Pinoy. JC De La Cruz. Tropang Bisaya. Ganun din. Ginurgur na sa Bisda Kiros. Gurgurin pa ng solo, mga kabayan. Vincent Abige. Ayan. Teroy TV 26. Engineer Berto. Na napakaganda po ng makuha nito si Engineer Berto. Isa po sa mga video niya mamaya ang mapapanood po natin. Ganda po ng mga quality na kanyang video. Ito pa. Musikero sa bukid. Hoy! Musikero sa bukid. Damay ka pala. Damay si Musikero sa bukid, mga kabayan. Sa mga hindi pa nakakilala kay Musikero sa bukid, lagi niyo nakikita sa mga vlog niya. Pero hindi niyo po masyado makikita yan sa mga labas-labas na lugar lang yan, ganyan. Katulad namin na magala mo gabi. Ayun, hindi niyo masyado makikita yan. Ito pa. Tropang OFW. Ito pinakatatay ng mga vlogger. Badong Aratiles, mga kapiyan. Si Badong, nako, hindi niyo makukuha si Badong. Hirap na kayo makuha sa amin. Si Badong baba. Nako. Ito na sa abroad, mga kabayan. Unang-una si Marlica. Sunod si Sas. Teka, si Sas, dati nasa China. Ngayon, nasa Pilipinas na lang yata siya. Di ako sigurado ha. Ayan, binibigyan ko pa kayo ng tip. Jojo Di Guzman. Ayan. Spencer Lacalle at si Fernando in New York. Ayan, sige, puntahan ko sa inyo. GM, ngayon po kasi may mga kumakalat po na mga pangalan ng mga vlogger, which is kasama kami doon halos lahat ng mga DDS vlogger. Na yun po sa mga kumakalat po na ito, picture na nakalagay lahat ng pangalan ng mga DDS vlogger, ay umano, pinapahanap kami, then yung lahat ng mga vlogger kasi gusto daw ipag-work. So, what's your opinion about this? Na dating police at saka dating din sa Tadea. Wala ako dyan sa mga yan. Bakit mo si Placido Pilosopo? Alam nyo, pagka gugurgurin ka, hindi na sasabihin. Yeah. Kasi ako, halimbawa, kung ako, no, dukutin kita, hindi ko sasabihin. Hindi mo mamamalayan na nasa tabi mo lang ako. Ganon sila. Kaya pagka gugurgurin kayo, hindi na mag-aano siya, mag-focus pa, hindi na, babarilig ka lang bigla sa ulo. Or, tsetsepuhan ka na makukuha ka ng yanong-yano at saka ka ipapakrinig. Lalo na nandun yung pangalan mo, sir. Ay, okay. Alam nyo, sa akin lang, pagka ako tinodas, papasalamat pa nga ako. Kasi pahinga na, biro mo, hindi na ako maglalaba. Hindi na ako maglilinis ng bahay. Wala nang magagalit sa akin, di ba? Tahimik na. Di ba? Ganun lang. So ano yung opinion nyo, sir, sa mga vlogger? Kasi hindi may iwasan yung ibang vlogger natatakot. Kayo maniwala doon. Yung mga, yung mga ganyan, yung mga pagbabanta, wala yan. Ang mga gagawa, tahimik lang. Nakatawa lang, nakangiti lang sa iyo. Kung ako kukunin kita,
ni ano mang katiting na indicator, hindi mo mararamdaman. Kasi unang-una, ang trabaho ng maggugurgor, i-avoid yung detection. Ina-avoid yan na ma-detect mo sila. Kasi pag na-detect ka ng target mo, hindi, mahirapan ka. Mahirapan ka. Kung ako gugurgor, hindi gagawa ako ng paraan para hindi mo ako ma-detect. Ganun lang yun, vice versa. Para idagdag ko doon, Tito Okay, JM, no? sir. Kasi meron tayong mga pulawan, no, ng mga vloggers. Di ba kayo? Dapat isipin din natin na sila din yung mga nasa likod nito, na pagpapakalat nito. Bakit kanyo? Sino ba yung numero unong panay nating namumura dyan? Sino ba yung mga numero uno na panay nagtotrolling sa atin? Di yung mga pulangawan. Diba? Kaya ako, bagamat sinasabi ni Tito JM na kung talagang may gagawin sa atin, gagawin na lang yan. No, mas makakabuti pa rin po na mag-ingat tayo. At kahit may banta o wala, dapat nating mag-ingat, dapat tayong mag-ingat dahil alam naman na natin ang nature at pag-uugali ng administrasyon na to. Kung ang mga malalaking tao kaya nilang gurgurin, how much more tayo pa kaya? Sige. Ito, simple advice. Yeah. Kahit na sinong langaw, kay dilaw, kay pula, kay berde, o ano man, ignore. Mentras nyo binabanggit, mentras nyo pinapansin, mas lalong natutuwa yan. Ignore nyo lang, para mawalan sila ng saysay. Kahit anong paninirapan ng mga yan, hindi pansinin. Ituring yung hindi nyo nakikita, ituring yung hindi nyo nababasa. Pag pinansin mo yan, tuwang-tuwa yung mga yan. Magmumukha kang bagito. Yan, thank you. Last na lang po to, Tito JM, dagdag po, no? Kung ating ang PIDEA agent Morales, no? Talagang diretsahan, inimbestigahan pa sa Senado, kinasuhan, no? Hindi natatakot na magugor. Ano lang ba tayong mga vlogger na nagpaparting lang naman ng totoong ulat sa bayan? Pareho lang na. Kung pag-uubusan ng oras, gagastusan, si Bigotillo para lang ipapatay, no? Palagay mo, sino ang mas matimbang na para patayin? Si Bigotillo o si J.M. Morales? Si J.M. Morales ang itutumba. So kung ang ating PIDEA agent hindi takot, no, nakikita ninyo, lumalabas, walang kasama. Lalo na sa Bigotilyo. Tayo mga madungis lang tayo na mga vlogger eh. Palagay ba ninyo, pag-aasayan nila tayo ng panahon? So yan, isang uri yan ng pananakot nila para tumigil tayo. Ayun, kaya kayo nandito dahil maisog kayo. Yun. Kaya kayo nasa listahan, yung mga gawa-gawa nilang listahan na yan, kasi they are testing your pagiging Maisog. So, maisog ba kayo? Hindi. Maisog, siyempre. Kasi pagka kayo hindi na nag-vlog, natakot kayo, Hindi ka ang maisog. tawag na sa inyo, mausog Matalaw na. Matalaw. So yan po, yung agent natin. Ayan. Yun Sir, lang. para naman doon po sana, follower po namin. Kasi nagtatanong po siya kanina. Seems like the name's Reco Dukes. Sabi po niya doon, gusto niyang itanong, kasi nadulas si Sandy ko na martial law sa Davao. Ngayon, magkakaroon ng martial law, paano naman daw po sila na nakikipaglaban kung sakaling meron ng martial law at ano nang mangyayari sa maisog? Alam nyo, Can you inspire them para po mawala yung agam-agam ng takot ko? day 1 pa lang, doon sa KOJC na operation, nabistula ng Marshall. Doon sa mga ginagawa nila, dito sa atin ngayon, talagang martial law diba? Ngayon, ang tanong, ibabalik ko sa kanila, ano ginagawa ninyo? Diba? Bakit kayo pumapayag? Diba? Kaya nga ito, tuldukan na natin, itong mga iniisip ninyo, tuldukan na natin, at magpasya na tayo sa darating na September 21, ito yung luksang bayan. Yes. Diba? Kasi, nasa atin ang ikapagtatagumpay nitong gagawin nating pagkilos. Kung ano yung gusto nating mangyari, gawin natin. Huwag na tayong magpatumpit-tumpit. Diba?
lahat ng mga iniisip natin, lahat ng mga pangarap natin, itodo na natin. Itodo na natin. Dahil tatanggalin natin yung empleyado natin na walang ginawa kundi ipahamak ang bansa natin. At panghuli na lang. Thank you. Sige. Okay, sir. Sige, sir. Continue. Alam niyo po kasi, ang kamatayan, parte yan ng life cycle. Sige. Kasi pagka hindi tayo namatay, hindi na kumpleto yung life cycle natin. Ngayon, katulad ng palagi ko sinasabi, lagi po kayong kasama sa mga leaders forum natin. Lagi kong ginigising yung kamalayan ng mga kababayan natin na maalala nila yung isang dakilang obligasyon natin sa ating bansa na nakasulat doon sa titik na liriko ng pambansang awit. So, kung ikaw takot kang mamatay nang dahil sa bayan mo, hindi ka Pilipino at wala kang karapatan, no, na maging isang totoong Pilipino. Kasi sabi nga sa isang kanta, sabi nila, may anting-anting ako. Pero di nila alam na Diyos ang dugo ko. Yan po ang maisog. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, Sir GM. Maraming salamat po.